sa ating pong screen, awitin po natin Matamis na Kapayapaan. Sa puso ko ay isang himig na matamis. Muli kong inawit ang kapayapang langit. Sa krus kay Jesus kinamtan ang aking kapayapaan. Ang utang ko'y binayaran ng kanyang Kristo'y tutungan ko, puso'y galak na totoo. Biyaya'y aking pinamon, nakaloob ni Kristo. Sa kapayapaan ni Jesus, ako ay ganiyang kuko at sa iya'y gusto. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit po. Awitin po natin ang
bayan na kay Dilag. Bago po tayo manalangin. Isang lupaing kainam na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ang Ama nating mapagmahal. Bayan na kay Dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na Marilag, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalinaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay Dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na Marilag, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay Dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na Marilag, na tahanan ng Panginoon. Ngayon po, para po sa ating pong pambungad na pananalangin po, ay hilingin po natin kay Brother Renmark po na pangunahan po tayo. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, mapatuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa inyo pong pag-ibig sa bawat isa po sa amin, sa inyo pong pangunguna po sa amin pong araw-araw po na pamumuhay, at lalo tigit sa oras din po na ito, Ama, amin po kayong pinupuri at pinasasalamatan sapagkat kami po ay muli po ninyong tinipon sa pamamagitan po ng online upang patuloy po naming pag-aralan po at pagnilayan po ang inyong pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at ang dalangin po namin na patuloy po ninyo kaming pangunahan habang kami po ay nag-aaral ng inyong pong mga salita, maging ang aming pong mga internet connection upang wala pong maging hadlang sa aming pong pakikinig. At dinadalangin din po namin, Ama, patuloy ang inyong pong anak na gagamitin na magtuturo at maghahayag po ng inyong pong mga salita. Ang dalangin po namin na pakapuspusin niyo po siya ng inyong pong banal na espiritu upang ang mga salita po ninyo ay mahayag ng naayon po sa inyong pong kalooban at buong kapangyarihan po itong maipabatid sa bawat isa po sa amin. Dalangin din po namin, Ama, ang mga kapatid po na magjo-join pa lamang. Kayo pong patuloy po na manguna po sa kanila. At sa mga kapatid din po at sa mga aabutan po ng mensahe po na ito sa pamamagitan po ng Facebook Live, sa inyo din po namin ito dinadalangin. At nawa ay maging malinaw po ang inyong pong mga salita at maging pagpapala din po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Ama.
At binabalik po namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat, Brother Renmark. At sa oras po na ito, ay atin na pong ihanda ang ating pong mga puso, ating pong mga kaisipan, maging ating pong mga Biblia para po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At akin na po ibibigay po sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po. Sound check lang po ako kung maayos po yung ating audio. Salamat po. At tulad po ng nabanggit ng kapatid po natin, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat ng ikalawang Timoteo. At ngayong gabi po ay atin namang tatalakayin ang simula verse 8 ng 2 Timothy chapter 1, verse 8 hanggang verse 12 po. At ganito po ang ating mababasa. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dito ay itinalaga ako na tagapangaral, apostol at guro. Kauli-hulian, at dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunmay hindi ako nahihiya, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan, at ako'y lubos na naniniwalang may ingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyaon. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at muli po tayo po ay manalangin po muli. Humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoong Diyos. Ama, salamat po sa kalayaan na kami po'y mag-aral sa iyong mga salita. Salamat po, pagamat kami po ay magkakahiwalay physically, patuloy na kami po ay pinagbubuklod ninyo sa kapangyarihan po ng iyong Espiritu Santo na sumasa amin pong lahat. Amin pong inihingi naway patuloy na pangunahan mo kami, lalong-lalo na po ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan, nang sa ganun po ay tunay na mabuksan ang mga kaliwanagan ng iyong mga salita. At ito po ay tunay na magdala ng pagpapala, kalakasan sa aming pamumuhay bilang mga anak mo. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang bawat kapatiran. At ang lahat po ng ito ay aming isinasamo, dinudulog na may lakip na taus-pusong pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maliwanag po na dito sa bahagi na ating pong binasa, ang panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo na huwag niyang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Noong nakaraan po ay tinalakay natin yung pagkatakot naway ma-overcome ito ni Timoteo, at ngayon naman ay yung pagiging mahiyain ni Timoteo. Sapagkat ang dalawang katotohanan na ito, yung pagkatakot at yung pagkahiya sa Ebanghelyo,
ito yung nagsisilbing dahilan bakit napapatahimik ang isang mananampalataya para ibahagi ang kanyang pananampalataya sa iba o ibahagi ang mensahe ng ebanghelyo o itago ang pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng dalawang bagay na ito na mga exhortation o mga panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Bagkus sa kabila ng bagay na ito, yung katapangan, yung boldness, ay patuloy na yakapin din ni Pablo ang mga maaaring ni Timoteo ang maaaring mga kahirapan na ibinubunga ng pananampalataya. Hindi po kaila sa atin na ang background ng panahon nila Pablo at nila Timoteo hindi katulad po sa panahon natin na malaya tayo na naninindigan sa ating pananampalataya at malaya tayo na nakakapagpahayag ng mensahe ng ebanghelyo. Sa panahon po nila ay napakabigat sapagkat noong panahon na yon ang pagiging Kristiyano ay hindi tinatanggap ng mga tao, lalo na po doon sa mga hentil o maging ang mga Hudyo na mahigpit na naghahawak sa Udahismo. Kaya dito po sa bahagi na ito, mayroon po tayong tatlong bagay na titignan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Una, yung exhortation ni Paul dito sa verse 8, yung do not be ashamed, sabi niya. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Pangalawa, yung makikita natin yung the foundation, yung pundasyon, yung sa verse 9 and 10, mahalaga na makita ni Pablo na ang kaligtasan na kanyang natamo at ang kaligtasan na tumawag sa kanya at ang kaligtasan na ipinangangaral niya ay ito'y sa biyaya lamang ng Panginoong Diyos. Both the salvation and serving Christ through sharing the gospel is grace po ito. Ito ay isang biyaya ng Diyos. At maliwanag na ang biyaya ito ay ipinakita, revealed in Christ, and accept us through Christ. At maganda rin po na yung illustration ng buhay ni Paul kung paanong siya ay hindi niya ikinahiya, or yung example ng buhay po ni Apostol Pablo. Kaya dito po iikot po ang ating mga pag-aaral ngayong gabi. Una, tingnan muna po natin yung bahagi na sapagkat ang mga talata pong ito ay binibigyan diin at na hindi po natin dapat ikahiya ang ating. Kaya una po, maliwanag na dito sa verse 8, dito sa mga binasa, wag po na ikahiting tagaligtas. Huwag mong ikahiya ang Panginoon, ang ating Panginoon, ng nais ni Lo. At sa bagay pong mayroon po tayong tatlong tinan. Una, wag natin ikahiya ang Panginoon, lalo na yung kanyang pain o yung kanyang paghihirap. Pangalawa, yung kanyang plan. Pangatlo, yung mga people o yung mga mananampalataya. Kaya una natin na
bilang mga mananampalataya, maganda po na sabi ni Pablo na kung titingnan natin, wag mo ngang ikaya ang pagpatotoo sa ating Panginoon. Alam natin na ang tinutukoy dito ni Pablo ay hindi lamang ang persona ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ang kanyang ginawa o yung the finished work of Christ. Sapagkat yung krus ay simbolo ng kahirapan na dinaanan o dinanas, tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan. Kung babasahin natin ang unang Korinto chapter 1 verse 18 to 21, makikita natin na ang krus ang siyang tanda o isang bagay na nagbibigay ng pagkakaiba ng mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya, o yung mga saint and sinner. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Maliwanag po dito, verse 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Verse 20, saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? At kauli-ulian, verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Although dito po ay ang teksto dito sa Korinto na atin pong binasa, ito ay dahil ang mga Grego ay humingi ng tanda, hindi nila alam na ang pinakamagandang tanda ng katotohanan ng Ebanghelyo ay ang krus. Sapagkat maliwanag na tayong mga naligtas ay napakaliwanag sa atin ng mensahe ng kahirapan ng ating Panginoon. At ito yung binunga ng ating kaligtasan, yung kanyang paghihirap. At ang paghihirap na ito, ang krus na ito, ay siyang dapat na ikagalak natin at ikapuri natin. O sabi nga ay maging glory natin. Sa Galatians chapter 6 verse 14, maliwanag na ang paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon ang siyang nagdala ng kalwalatian, at dapat nating isaalang-alang ang katotohanan na yan. Sabi niya, datapwat malayo nawa sa akin ng pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoon Jesucristo, na sa pamamagitan niya o ang sanlibutan ay napako sa krusaga ng akin. Ako'y sa sanglibutan. But God forbid that I glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ. Maliwanag na ang kalwalatian ay wala sa atin. Wala kay Pablo. Ang kalwalatian ay sa Panginoon, sa kanyang paghihirap, sapagkat siya'y napako para sa sanlibutan. Kaya mahalaga na huwag nating ikahiya ang kahirapan ng ating Panginoon. At higit din sa lahat, huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo, yung mensahe ng Ebanghelyo. Sapagkat maliwanag na sa mga sulat ni Pablo sa mga Roma ay binigyan niyang diin na ang Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay marapat lamang natin ibahagi sa napakaraming
mga tao, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. At yan ang gustong bigyan diin ni ni Pablo sa bahaging ito na kanyang exhortation, do not be ashamed, dito sa verse 8 ating pinag-aaralan. Kumbaga parang sinasabi niya na yakapin natin ang ebanghelyo at maliwanag na ito ay isang pakiusap, command ni Pablo kay Timoteo na maging matapang siya sa pagpapatotoo sa ating Panginoon. Hindi niya dapat ikahiya. At despite noong cultural na kahirapan, no, dahil sa kultura na kanyang kinakaharap noong panahon na yon, bilang isang Kristiyano at that time, dapat siyang maging matapang. At hindi siya dapat na mag-rely sa kanyang sarili, kundi siya ay mag-rely sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maaari niyang ma-overcome yung fear and yung shame, yung ashamed. Kaya napakalaga na ng bagay na ating tinatalakay. Hindi niya rin dapat ikahiya si Pablo. Ang sabi niya, ni ako na bilanggo, not of his people. Maliwanag na ito ay isang warning kay Timothy na hindi niya dapat ikahiya ang mga tao ng Diyos. Hindi lang si Pablo, kundi yung mga nakakaranas ng mga pag-uusig sa panahon na yon nang dahil sa pangalan ng Panginoon. At hindi dapat siya mahiya na siya ay ma-identify yung kanyang sarili sa mga tao noong panahon na yon, na siya ay isa rin sa mga naglilingkod sa Panginoon. Maaring tayo po sa panahon natin, maaring sa ating pakikitungo sa iba ay parang para tayong ibang tao. Minsan kahit na tayo po ay sa ating mga pamilya, mga kaibigan, dahil sa Panginoon, nararanasan po natin yan. Tingin nila tayo ay mga weirdo. Sabi nga nung testimony, hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang sa mga youth natin. Sabi niya, yung mga kaibigan niya na dati na close sila, unti-unti silang lumalayo. Sapagkat maging sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga tunay na Kristiyano ay kanya itong binibigyan ng higit na pagpapahalaga. Ayon sa Hebrew chapter 2 verse 11, mababasa natin na sinasabi rito sa Hebrew chapter 2 verse 11, sabi po, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa, dahil dito hindi nahiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Maliwanag po dito. Ang ating Panginoon ang siyang nagpabanal sa atin sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Ang kanyang kabanalan ay inilakip sa bawat tunay na sumampalataya. Ang tinutukoy niya rito ay ang mga mananampalataya. Dahil dito sabi niya, hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid.
Yan ang isang bagay na pinapakita ni Pablo. Sabi niya, huwag mong ikaiya ang Panginoon. Huwag mo rin akong ikaiya. Sapagkat tunay po na ang mga mananampalataya, lalo-lalo na po yung mga nakikita natin na nagsisikap at naglilingkod sa Panginoon. Tayo ay mahalaga sa Panginoon. Hindi natin dapat ikaiya ang bawat isa po sa atin. Kundi bagkus, sabi nga ng Panginoon ay mahalin, pahalagaan ang bawat isa. Kaya dito sa bahaging ito, huwag natin ikaiya ang Panginoon, ang kanyang paghihirap, ang kanyang planong pagliligtas, ang mga taong ginagamit niya. At dito sa verse 9 and 10, kung titingnan natin, kung babasahin natin, makikita natin yung kadakilaan ng kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon. Hindi lamang kay Pablo, maging kay Timoteo. Ang sabi rito sa verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas, who had saved. Kung titingnan natin, yung salita rito, save, naligtas, with ed, parang past tense, ito ay tumutukoy doon sa completeness noong salvation. We are saved and will remain saved forever. Yun yung kaligtasan na tinutukoy dito. At kailangan po natin na makita ang katotohanan ito. Kaya nga po, noong sa mens ay sa Baisia ay tinalakay namin na yung by faith alone. We are saved by grace alone. We are saved by Christ alone. We are saved by faith alone. At once you are saved forever. Sapagkat ang kaligtasan na yan, ang sabi niya rito, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Kaya po, mahalaga na makita natin yung hindi lamang tayo po ay pinangakuan ng kaligtasan, kundi maliwanag na sabi rito, who had saved us and called us with an holy calling. Kaya po, yun yung purpose ng Panginoong Diyos sa atin. At sa Roma 8:29-30, makikita po natin yung purpose ng pagkatawag sa atin. Romans 8:29-30. Sabi po, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. 30. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Kaya po, yung purpose ng ating pagkatawag, kung saan ay binibigyan diin po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo ang katotohanan na ang ating kaligtasan at ang ating paglilingkod ay isang biyaya na galing sa Diyos. Hindi ito sa ating sariling kalakasan. Kaya po,
Dito rin sa Hebrew chapter 2 verse 3, ang Hebrew, ginamit niya yung salitang great salvation. Sabi po rito sa 2 and 3, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him. Paano makatatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Tinawag itong great. Tumutukoy ito doon sa tindi, doon sa magnitude ng ating kaligtasan. Tumutukoy ito doon sa kalwalatian na dala-dala ng ating kaligtasan. At ito ay nasa Panginoong Yesus. Ephesians 2 verse 7. Sa Ephesians chapter 2 verse 7, sabi po, upang sa mga panahong darating ay mahihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. Yung exceeding riches of His grace and His kindness. Kaya po, ito po yung sinasabi ni Pablo na hindi natin dapat una ikaya ang Panginoong Jesucristo, di natin kailangan ikaya ang kaligtasan na ating natamo sa biyaya ng Panginoon, sapagkat ito'y napakadakila. Ito ay it is a glorious salvation. At ito'y punong-puno ng biyaya. Ito'y hindi natin natamo sa ating sarili. Ephesians 2:8 and 9, alam po natin yan sa Titus chapter 3 verse 5, na ang ating kaligtasan ay hindi galing sa atin. Ito'y napakadakila. Sapagkat ito'y pinapaging banal tayo. Binigyan tayo ng katiyakan doon sa buhay na walang hanggan. Bagamat ito'y isang biyaya ng Panginoon, hindi natin dapat ikaya ang kaligtasan na ating natamo. Sapagkat una, sa ating pag-aaral, ito'y greatness. Pangalawa, ito'y grace. Ito'y biyaya. Pangatlo, ito'y kalwalatian, the glory of His salvation. Sabi doon sa 1 Corinthians 15:55, sabi niya, tignan po natin kung gaano po itong kalwalatian na ito. 1 Corinthians 15:55, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Sapagkat sa bawat lumapit kay Kristo, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa Kanya. Yun ay isang tunay na masasabi natin na kalwalatian ang kaligtasan na ating natamo. Kaya hindi po natin, kaya si Pablo ay sinasabihan niya si Timoteo na huwag niyang ikahiya, una, ang Panginoong Hesus, ang kanyang kahirapan, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang mga iniligtas. Hindi niya dapat sila ikahiya. Pangalawa, hindi dapat ikahiya ni Timoteo ang kaligtasan sapagkat ito'y napakadakila at ito ay isang biyaya at punong-puno ng kalwalatian. At dito rin sa verse 11 and 12, makikita rin natin yung sinasabi ni Pablo rito, siguro buksan din natin, tingnan din natin. Sabi niya, na sa bagay na ito ako'y itinalaga na tagapangaral,
Gusto ko pong tignan natin yung word na appointed. Whereunto I am appointed a preacher and apostles and a teacher of the Gentiles. Pinapaalala rito ni Apostol Pablo na ang kanyang, sabihin natin na paglilingkod sa kaharian ng Diyos na hindi galing sa Kanya, hindi nagmula sa Kanya, kundi ito ay yung word na appointed, itinalaga. At ito ay isang masasabi natin na pagpapaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na maging ang ginawa ni Pablo ay itinalaga ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, si Pablo ay pinili ng Diyos para maging preacher, tagapangaral. Preacher ang ibig sabihin, upang ipadala ang mensahe ng hari, upang sabihin ang kadakilaan ng hari. At ang hari ng mga hari ay ang ating Panginoon. Upang dalhin ang mensahe ng ebanghelyo ng kaligtasan. Yon yung preacher. Yung apostle, ang ibig sabihin, isinugo, one sent out with orders on behalf of the king. Isinugo ng Panginoon. And yung teacher, one who shows men the way of salvation. At yun yung kalagayan ni Pablo. Ginamit niyang illustration, example, ang buhay ni Pablo. At ipinapaalala ni Pablo kay Timoteo na si Timoteo ay pinili rin ng Diyos. At ito ay isang biyaya. Kaya ang pinakapunto po natin dito, hindi tayo po ang pipili ng paglilingkod natin. Ang Panginoon po ay maaaring tayo ay pipiliin niya at itatalaga niya kung paano, kung saan paraan natin siya paglilingkuran. Ang kailangan lang ay maging available tayo. Maging handa tayo. Maging willing tayo. Nang sa ganon ay makagawa ang Espiritu sa atin. At tayo ay maging kagamit-gamit. At tayo maging tapat. Huwag natin ikahiya ang pag-appoint sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay kanyang itinatalaga sa anumang mga gawain. Sapagkat yan ay isang biyaya. Ang maganda ito ay buong katapatan natin na gawin. At nang makapagbigay tayo ng kalwalatian at tayo magbunga, yan ang ninanais ni Pablo na makita si Timoteo na kanyang ginagampanan ng may katapatan. Ang tinanggap niya na mga gawain para sa Panginoon. Sabi nga sa Psalms 84 verse 10, sa Psalms 84
verse 10, siguro tignan po natin ito. Yan, sabi rito, sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumaan sa mga tolda ng kasamaan. Dito po ay pinapakita ng sumulat na ang kanyang privilege na kahit siya ay taga bantay lang sa bahay ng templo ng Diyos, kesa sa siya ay masumpungan na kasama ng mga hindi mananampalataya. Ipinapakita rito ng sumulat ang kahalagahan ng pagkatawag sa Kanya ng Diyos, sa pagkatalaga sa Kanya ng Diyos. Kaya hindi natin dapat na ikahiya yung mga kung saan tayo itinatalaga ng Panginoon. Bagkus gawin natin yan ng may katapatan, sapagkat anuman ang ibigay ng Panginoon sa atin na paglilingkod, yan ay nakalulugod at nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. At yan ay nagiging malaking kasangkapan para sa pag-unlad at sa paglago ng kanyang gawain. Huwag natin ikahiya yung pagkatawag sa atin. Huwag din natin ikahiya yung mga paghihirap sa paglilingkod. Sa verse 12, doon sa verse 12, sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, sabi niya, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Tinutukoy ni Pablo yung kanyang pagkatawag, yung kanyang mga gawain. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan. Gusto ko munang tingnan natin yung sinabi niya na dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Pinapatotoo ni Pablo ang mga kahirapan na kanyang naranasan. Alam natin na sinulat niya ang bahagi na ito nung siya ay nasa bilangguan. Bagamat siya ay nasa bilangguan, siya ay patuloy at buong katapatan siyang naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, kapag tayo ay nagnanais na sumunod sa Panginoon at mamuhay na may kabanalan, 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi roon, oo, lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. The more you stand in your faith, the more na ihiwalay ka sa sanlibutang ito. Sa ayaw natin, sa gusto, ay mararanasan natin ang mga pag-uusig, ang mga kahirapan sa paglilingkod. At sa John 16:33, maliwanag na ang mga pressure ng life ay kung minsan ito ay nakakabuti para maranasan natin at matulad tayo sa Panginoon. Sabi niya, ang mga bagay na ito sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. At ang kapayapaan ng Panginoon, kung minsan sa panahon ng mga paghihirap, sa paglilingkod, ay doon natin lalong nararanasan
ang kabutihan at kapayapaan ng Panginoon. Kung minsan yung mga paghihirap ito ay kung minsan ay paraan din ng Panginoon para tayo imolde, para tayo ay hubugin ng Panginoon tulad sa kanyang wangis at tayo ay maging vessel of honor. At binanggit din kauli-ulian dito sa verse 12 yung assurance ni Paul sa paglilingkod. Sabi niya sa verse 12, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayunmay hindi ako naiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayan at lubos akong naniniwala siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Sa pagwawakas ni Pablo dito sa bahagi ng kanyang panawagan na wag ikahiya ni Timoteo, binigay ni Pablo ang halimbawa niya at sa huling bahagi ay ipinakita ni Pablo kung yung kanyang assurance. Alam niya na sa paghihirap na kanyang raranasan, ito ay bunga ng kanyang katiyakan. Gusto kong tingnan natin yung sa English, sabi niya, for thee which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I believe, and I am persuaded. Yung salitang persuaded, ang salita raw na ito means to be tranquilized. At ang idea ng salita na ito na persuaded, no, yung although sa Tagalog ginamit yung sabi niya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwala siya ay makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya. For whom I have believed, nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwala. And I am persuaded that he is able, naniniwalang siya ay makapag-iingat. Dito sa English yung word na persuaded, para raw ito na tranquilizer. Alam niyo yung tranquilizer? Para hindi mo masyadong maramdaman. No? At ito yung nagtutulak, nagpapatuloy sa kabila ng suffering, sa kabila ng hostility ng isang mananampalataya during that time. Sila ay nagpapatuloy sapagkat alam nila na darating ang mga sandali na ang lahat ng mga pagsubok, mga paghihirap ay magkakaroon ito ng kapanatagan. Kaya yun po yung nagtutulak kay Pablo. Persuaded. Sapagkat alam niya, nakatitiyak siya ng kanyang pinagkatiwala. Sabi nga, he is confident that the Lord is able to keep. Yung salitang keep means to guard, to watch, to keep an eye on. Siya ay kumpiyansa, confident na ang kanyang ibinigay o ipinagkatiwala, yung salitang committed, deposit, or trust ay may ingatan ng Panginoon.
At ito ang kanyang kaligtasan. Yung alam niya na sa kanyang paglilingkod, mayroon siyang katiyakan na hindi ito mawawalan ng kabuluhan sapagkat ito'y sa Panginoon. Ginagawa niya ito sa Panginoon. Kaya sa bahaging ito, makikita natin na kanyang ipinagkatiwala ang kanyang kaluluwa, pinagkatiwala niya sa Panginoon ang kanyang pagsasakripisyo, pinagkakatiwala niya sa Panginoon yung kanyang paglilingkod. At alam niya na ito hindi mawawalan ng kabuluhan. At alam niya na ito'y iingatan ng Panginoon. At alam niya na ito'y hindi makakalimutan ng Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 5. First Peter chapter 1 verse 5, sabi po, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Kaya po, kung i-relate po natin sa ating life bilang mga naligtas sa ating paglilingkod po, anumang bagay na isinasakripisyo natin, lahat yan ay nakikita ng Panginoon. At yan ay kanyang iniingatan. Ibig sabihin ito'y hindi mawawalan ng kabuluhan. Alam niya ang ating mga paglilingkod. Alam niya po ang ating pagsasakripisyo. Alam niya ang mga nararanasan natin. At parang sinasabi lang ni Pablo kay Timoteo na magpatuloy siya sa pagbibigay, sa paglilingkod at pagbibigay ng kalwalatian sa Panginoong Diyos. Kaya po dito po sa ating pong pag-aaral o sa mga bagay na tinignan natin, una nakita po natin yung exhortation ni Paul na huwag tayong mahiya. Huwag nating ikahiya ang Panginoon, ang paghihirap ng Panginoon. Huwag nating ikahiya ang ginawa ng Panginoon. Huwag nating ikahiya ang mensahe ng Ebanghelyo. Sapagkat tunay na ang kaligtasan na ating natamo ay dakila. At ito'y sa biyaya, hindi sa ating gawa. At ito'y puno ng kalwalatian. Hindi natin ikakahiya ang ating paglilingkod sapagkat tayo ay itinalaga sa bagay na yan. Huwag natin ikahiya ang anumang paghihirap o pagsasakripisyo sapagkat yan ay kalakip ng ating pagsunod sa Panginoon. At hindi natin dapat ikahiya ang ating paglilingkod sapagkat mayroon itong katiyakan. Ang ating kaligtasan ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Nagbibigay sa atin upang tayo magpatuloy sa kabila ng mga sufferings, mga pag-uusig, mga pagsasakripisyo. At makakaasa tayo na ang lahat ng yan ay nakikita ng Diyos at iingatan ng Diyos, ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na sa ating pagwawakas, maganda po ay magkaroon tayo ng ating pagninilay, evaluation. Ano po yung mga bagay na nagbibigay sa atin, bakit tayo natatakot, bakit tayo nahihiya? Para makibahagi tayo, makilahok tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo.
ano yung pong mga bagay na pumipigil sa atin. Kasi po itong dalawang katotohanan na ito, yung pagkatakot at yung ikinahihiya, no, yung pagkahiya, ito po ay gawa ng kaaway para patahimikin ang mga Kristiyano upang wag maipahayag ang ebanghelyo at hindi makapamuhay ng nararapat sa Panginoon. Subalit, sa kabila ng bagay na ito, nanawagan si Pablo kay Timoteo, huwag matakot at huwag mahiya, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat siya ay tinawag at gagamitin ng Diyos, itinalaga. Ganun din po ang bawat isa po sa atin. Nawa po ay ma-overcome natin yung pagkatakot at yung pagkahiya. Kung sa ganun po ay maghamit tayo ng Diyos dahil tayo po ay tinawag niya. Hindi lamang para tayo po ay dalhin dun sa langit, tayo rin ay tinawag niya upang tayo maglingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng magandang balita. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Nakita po namin ang dalawang napakalaking balakid at gawa ng kaaway upang patahimikin ang bawat Kristiyano. Una, ang pagkatakot upang wag manindigan bilang isang Kristiyano. Pangalawa, ang pagkahiya upang wag sambitin ang ebanghelyo. Patawarin mo po kami kung sa mga nagdaang panahon naging tikom ang aming bibig at puno kami ng pagkatakot. Ayaw namin lumabas sa aming mga comfort zone dahil sa pagkatakot. Tinatago namin ang aming identity bilang isang Kristiyano sapagkat kami natatakot. Nawa ang iyong sulat na ito kay Timoteo at ito'y naging salita ng Diyos. Ito'y isang mensahe sa amin na kami yung itinalaga, tinawag upang dalhin sa langit, upang tanggapin ang napakadakilang kaligtasan. At nawa ang kaligtasan ito ang siya ring maging lakas namin upang sa kabila ng mga pag-uusig, pagsubok at kahirapan sa paghahayag ng iyong ebanghelyo ay makapagpatuloy kami na mayroon pong pagtitiwala at kapangyarihan na nagmumula po sa Espiritu Santo. Ang lahat po ng ito ay aming samad dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa. At darako na po tayo siguro sa mga question and answer. Ibigay ko muna po sa ating MC. Sige po mga kapatid, katulad po ng ating po narinig po sa ating pong tagapagturo. Ngayon po ay nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Kaya kung may mga katanungan po tayo mga kapatid, ari po natin buksan ang ating pong mic. Kaya naman po ay mag-message po at pakisuyo ko na din po sa mga kapatid po kung may mga katanungan din po sa ating pong Facebook Live. Sige po mga kapatid, open na po tayo sa ating pong question po. Base po sa ating pong napag-aralan po ngayon.
Habang hinihintay po natin o habang wala pa pong nagtatanong po, ako po ay mayroon lang pong katanungan po base po dun sa ating po napag-aralan. Brother Wilson, pag po ba yung halimbawa po nako-convict ka na i-share po, katulad po ng atin pong napag-aralan po, na huwag ikahiya, huwag matakot. Kasi minsan po nagkaroon po ako ng mga ilang mga, nung hindi ko na po matandaan po yon, nauudyukan ka mag-share pero hindi po siya natuloy. Ano po yung ano po nandun po? Ang ibig ko po sabihin po ay ano po yung consequence or ano po yung pinahiwatig po nun kasakali po na parang hindi po siya natuloy po nung time na po na talagang isi-share po sana. Okay, good evening po. Ako naniniwala ako na every Christian ay ang bawat isang tunay na mananampalataya ay siya ay mayroong conviction to share the gospel. At minsan yun yung mga nagiging dahilan, yung fear of rejection or yung parang i-criticize, no? Minsan yung kasing pagkatakot natin sa mga tao, yun yung nagpapatahimik sa atin. Siguro isang talata yung sa Proverbs 29 verse 25. Siguro tingnan natin yon bilang ating reference. Proverbs 29, 25. Sabi rito, ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Minsan ito yung nagiging problema natin. Dumarating yung fear of rejection. Minsan pagka may mga tao, lalo na pagka mga prominent sila, minsan nahiya tayo o natatakot tayo na magsalita, baka ma-reject tayo. Ito rin yung lack of boldness, yung init ng pananampalataya. Kaya kung minsan tayo ay hindi nakakapag-share, no? Although mayroong conviction, minsan ito yung mga dahilan. Actually, ang sabi ng Panginoon doon sa, siguro tignan natin, parang sa Marcos ata yun, no? Tignan ko lang yung ang sino mang magmakahiya sa akin, sabi niya, ito yung parang pinaka possible na magiging, sabihin natin na consequence noong pagka ikinahihiya natin yung ebanghelyo. Tignan ko lang, no? Alam ko sa Marcos 8 yun eh. po. Yun, 8:38. Tama. Mark 8:38. Tama, ito, nakita ko na. Mark 8:38. Sabi niya, sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa laing ito na mapangalon niya at makasalanan ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel. Minsan ito yung consequence, no? Ano yung ibig sabihin? Hindi ibig sabihin nito na kumbaga ay pinapakita rito ng Panginoon yung kanyang
pagkadismaya. No? Hindi ibig sabihin nito na hindi ka ligtas, kundi ito ay pinapakita yung kanyang pagkadismaya dahil sa dinideny mo siya o hindi mo siya ibig sabihin ay ikinahiya mo siya na ibahagi sa iba. Kasi doon sa kung ibababa natin yan, yung sa 34:37 ay sinasabi niya roon, siguro 8:34-37, sabi niya, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila ay sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 35, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at sino man mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maliligtas yaon. 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makanta ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Verse 37, sapagkat anong ibibigay ng tao katumbas sa kanyang buhay. Itong mga talata na ito ay ang Panginoon ay tinatawag niya ang kanyang mga alagad na maging tapat sa kanya at magkaroon ng katapangan na sumunod at ipangaral ang ebanghelyo. Kaya ito yung maaring maging consequence. Maaring ito ay magiging dahilan kaya hindi mo matatanggap yung mga rewards na inihanda ng Panginoon. Kaya ito yung kahalagahan ng pag-aaral natin. Ito ay challenge sa atin. Once na, kasi sa Acts chapter 8, makikita natin si Felipe nung siya ay na-convict, na siya ay pumunta sa ilang, no question. Siya ay pumunta at may naligtas yung eunuch. Sometimes, yung conviction na yon ay paraan ng Diyos para ang isang tao na nakokonvict ka ay maibahagi mo ang ebanghelyo. Kaya maganda sa tuwing tayo ay may conviction, ay hanggat maaari, wag nating sayangin yung pagkakataon. Maaring yon ay panahon para yung tao na kakausapin natin ay maligtas. Kasi alam ng Panginoon, sa John chapter 4, ang Panginoong Yesus dumaan siya sa Samaria dahil alam niya nandoon yung Samaritan women. Sabi roon, kinakailangan siyang dumaan. Dahil alam niya merong isang tao, kaluluwa na maliligtas doon. Kaya sometimes yung conviction ay isang paraan yon para tayo ay maging matapang, boldness. Kaya lang pagka tayo ay naunahan ng hiya doon sa mga tao, o kaya tinamad sa ating sarili, ay kung minsan ay meron ding consequence yun sa atin. At kung minsan, sa susunod ay hindi ka naihipuin ng Panginoon. Kasi nung si Isaiah, napakaganda. Sabi roon sa Isaiah, sinong aking isusugo? Narito ako, sabi ni Isaiah. Narito ako, Panginoon. Kaya dapat maging available tayo. Tulad ng pinag-aralan natin, napakahalaga na maging available tayo sa Panginoon. Anytime, lalo na kung meron mga ganong conviction, samantalayin natin yun sapagkat kung minsan yun yung paraan ng Panginoon para yung mga tao nakikita niya na maaring sa pagkakataon na yon, open siya for salvation, open siya para makinig sa ebanghelyo. Kaya kung doon sa tanong, bakit nangyayari yon? Minsan yun nga yung fear and shame, yung pag nahihiya o yung pagkatakot.
At kung ano yung maaaring mangyari sa atin, sabi ng Panginoon, ang sino mang makahiya sa akin, ikahihiya ko siya. Ibig sabihin nun ay masakit para sa Panginoon yon, yung ikahiya mo siya. Kaya nga napakaganda ng mga pinag-aralan natin. Huwag nating ikahiya ang Panginoon, paghihirap niya, yung sakripisyo niya, yung mga taong ginagamit niya, huwag natin ikahiya. Yung mga mananampalataya. Siguro isang bagay yon, kung hindi tayo susunod doon sa conviction, maaaring isang bagay yon na maranasan natin. At maliwanag yung sinasabi ng Epeso na ang espiritu nalulumbay siya. Maliwanag yun sa Epeso na nag-grieve siya. Kung minsan sa mga, ako personal, minsan nangyayari din sa akin yon. Minsan parang hindi ka napapanatag. Nawawala yung, kumbaga parang nagwo-worry ka. Kung minsan pagka yan ay lagi na may conviction pero hindi mo sinusunod, minsan patitigasin na ng Panginoon yung puso mo. Doon sa Hebrew 3:15. Kaya, at nagkakasala tayo doon. Sabi doon sa James chapter 4 verse 17, yung alam mong tama na hindi mo ginawa, yan ay kasalanan. At maaaring darating ang araw, pagka paulit-ulit at hindi mo hiningi ng tawad at hindi mo sinisikap, baka dumating tayo doon sa tinatawag na chastisement o pagpapalo ng Panginoon. Kaya wag nating hayaan na may conviction tayo. Pagka may conviction, alam natin na yun ay kalooban ng Panginoon at kalugod-lugod. Ako'y naniniwala, every believer may conviction siya na mag-share ng gospel. Huwag natin hayaan na patigasin natin ang ating mga puso. Pagko sumunod tayo, sabihin natin ang ebanghelyo, tayo matakot, ano man yung maging response nila sa atin. Anyway, nakita naman natin na yung ibinabahagi natin sa kanila ay ito yung dakilang kaligtasan na ating natamo. Kaya napakaganda nitong sulat ni Pablo kay Timoteo. Nagdadala rin ito ng challenge sa atin na hindi tayo dapat mahiya. Dalawa yan, yung takot at yung nahihiya. I-tame niya talaga. At yun ang gawa, palagay ko yan ay gawa ng diablo at likas natin. Kaya kailangan nating sumigla sa espiritu. Sa ganun ay maging mainit tayo, on fire tayo sa pangangaral ng ebanghelyo. Baka yung iba merong gustong isagot regarding dito sa tanong ng kapatid natin. Anyway, ito ay Bible study at open tayo. Yun lang siguro, Brother Norman. Maraming salamat po, Brother Wilson. Naging malinaw po. At ang iba po mga kapatid, kung may mga karagdagan po katulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson o kaya may mga ibang mga katanungan po base pa rin po sa ating pong pinag-aaralan po, ay pwede po na buksan lang po ang ating pong mic. Pasuyo ko na din po, baka sa ating pong Facebook Live ay meron din po mga tanong. Sige po, last call po mga kapatid. May mga tanong po.
Meron po bang question dun po sa Facebook Live? Pasuyo po sana. Maraming salamat, Brother John. Ayun po mga kapatid, kung wala na po tayong mga tanong, tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Kausapin po natin si Brother John na pagwaksan po tayo sa panalangin. Good evening and God bless po sa ating lahat. Thank you po. God bless po.